Sa ganitong paraan, hindi na rin daw madadamay pa ang kanyang mga tauhan. Sinagot din niya kung makakapunta sa susunod na investigasyon ng NBI sa pagtutok ni Argil Relator ng GMA Regional TV. I welcome that finally na-file na yung impeachment case na sinasabi nilang i-file nila since last year pa. Yan ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte matapos ang paghain ng dalawang impeachment complaint laban sa kanya sa Kamara. So, okay din yung impeachment case dahil ako lang yung ang tinitira nun, ako lang ang iniimbestigahan nun, ako lang ang inaatake ng impeachment case. Hindi nakasali yung mga kasamahan ko sa Office of the Vice President and yung mga dati kong kasama sa Department of Education. Masagot na ng final kung... Yan naman po ang motibo ni VP Sara Duterte. Masyado lang niyang kasing pinotektahan at mahal yung kanyang mga kagrupo. Sa kanya, paulit-ulit niya sinasabi, sanay na siya sa pambabash, sanay na sila sa pamumulitika. Since bata pa lang sila, alam na ho nila yung ganyang klaseng diskarte ng mga politiko. Sanay na ho sila sa mga nagbabalimbingang mga politiko. Sanay na ho sila. Ang kanya, yung mga tauhan niya, spare them. Akin ito eh. 'Di ba? Same thing na sinasabi ng kanyang tatay, akin ito. Yun na nga, kaya nga sabi niya, mas okay na ito. At least nandun na sa impeachment, ako na ngayon ang pinaka uusigin. Okay yan sa akin, walang problema yan. Ano yung mga inaakusa nila sa akin. Kasama sa grounds ng impeachment complaint ang kinukwestyong paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng DepEd. Pati na ang mga sinasabing naging banta ni VP Sara laban kay Pangulong Marcos, First Lady Liza Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ang paghain ng reklamo itinuloy sa kabila ng naunanang pahayag ni Pangulong Marcos laban dyan. Bagay na sinang-ayunan ng Iglesia ni Cristo na nagkakasa ng isang pagkilos kontra sa impeachment. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag merong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat. Grabe din yung pagsalita ni VP Sara Duterte. No? Nagpapasalamat siya sa pagsuporta ng INC sa opisina. Hindi isa kanya. Diba? Ang ganda nun eh. Ang ganda nung bitaw na yun eh. Opisina ng Vice of the President. Kasi hindi mo tinitingnan yun as a support to the person but to the office. Diba? Yan o. Pati nga sabi niya, ulitin natin ha. Opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy. Hindi lahat. Madam, I'm sorry, I beg to disagree. Hindi ho lahat. Yung mga komunista sa Kamara, ayaw nila ng kapayapaan. Gusto nila yung pananakot ng mga kasamahan nila. Tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Sa pagtatapos ng pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability tungkol sa confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President, sabi ni Duterte, makakahinga na ng maluwag ang staff ng dalawang opisina. Matapos naman hindi makapunta sa investigasyon ng NBI noong November 29 ukol sa kanyang banta umano sa buhay ng Pangulo. Sabi ni VP Sara, hindi pa rin siya makakapunta sa bagong schedule ng pagdinig sa Miyerkules, December 11. Pagkakaintindi ko sa explanation ng mga abogado ko sa investigation ng NBI ay pwede namang hindi pumunta. Pwede naman mag-submit na lang daw ng sulat or affidavit. Pangalawa, meron kaming Thanksgiving na mga activities sa December 11. And pangatlo, after nung Thanksgiving. Huwag kayong mag-alala, madam. Hindi nyo na kailangan pumunta doon. Kasi, madam, sa totoo lang, sa tingin ko lamang po, ginawa lang naman nung NBI director dahil nautusan. Tsaka tama po kayo na sa tingin ko, sa tama yung abogado ninyo, pwede naman kayo mag-submit na lang ng inyong affidavit or sa totoo lang, since nandiyan na pumasok na ho yung impeachment, I think the impeachment is the proper forum
o yung impeachment case o yung pagsasampa niya na yun na yung tamang gawa o yung protocol yung due process. Yan na ho yung pinakatamang due process eh. Magsampa sila impeachment, imbestigahan ngayon, di ba? You know yun. Tama na yung kasi imbestiga diyan nagiging na lang redundant na lang eh. At saka wala naman din patutunguhan po yan dahil sabi nga ng isang abogado na si Attorney Mark Tolentino, you are an impeachable official of this country, meaning hindi kayo pwedeng ma-remove from your position on any other way but through impeachment. Ibig sabihin po na ikaw ay sampahan ng kaso ay maaari ka matanggal. Ikaw ay matatanggal sa iyong posisyon, which is hindi pwede. Kaya nga the only way is to impeach first, di ba? So the impeachment would do sufficient due process na po 'yon, di ba ho? So mga kababayan, abangan na lamang po natin tong due process na impeachment kay BP Sara Duterte dahil ako sa totoo lang, ang dali-dali lang po niyan eh. Wow, makadali ka naman. Hindi, alam mo ko bakit. Ito naisip ko ha. Naisip ko lang naman to. 'Di ba? Halimbawa, tumulak yung impeachment, which is sa tingin ko, I doubt hindi yung tutulak yan dahil sinabi na ng iglesia yan. Pag yan tinulak pa ng mga congressman, wala namang mga bayagho yung mga congressman natin na yan. Sa totoo lang, puro daldal lang, puro yabang lang yan eh. Pagka wala dyan ng mga Duterte, yabang magsalita, pero pag nandiyan na ang mga Duterte, parang mga tutang na eh. No, di ba? Totoo naman eh. Pero gayon pa man, kung matuloy man yung impeachment, which is I doubt, hindi nga, isipin nyo impeachment. Isipin nyo lang, umabot na ang kaduluduluhan. Alam mo para matapos yan, mag-resign si VP Sara Duterte. Kasi pag natuloy impeachment at kunwari nabuli si VP Sara Duterte doon, tapos na-traitor siya ng mga senador, matanggal siya. Pag na-impeach na ho siya, hindi na ho siya pwedeng tumakbo sa position eh. Di ba ho? Yun ang pagkaalam ko according to the law. Sa tingin ko correct me if I'm wrong, pero yun ang sabi sa akin ng isang abogado, pagka na-impeach siya, hindi na siya pwedeng tumakbo. Pag na-impeach, natanggal. So, ang gawin lang niya, bago pa siya ma-impeach, di na lang siya, mag-resign. Tapos bumawi na lang siya sa 2028 para tumakbong presidente. Di ba ho? Ganun lang kasimple yan eh. Kaya nga nasabi ko, simple lang yan. Pag malapit na siya ma-impeach, resign. Tapos takbo sa 2028. Sigurado naman. Paano yun? Banat ba? Sinong papalit? Di pumalit na yung gusto niya maging vice president nila na si Romualdez. Bahala siya sa buhay niya. Anyway, vice president o speaker naman si Romualdez. Si Romualdez naman nasusunod sa decision sa bayan natin. Pareho lang. Magtiis na lang tayo hanggang 2028. Ganun talaga eh. Wala tayong magawa. Hindi. Ipanalangin natin ng ating bayan. Malay ninyo, may malagutan wala ko sinasabi ha. May malagutan sa asawa. Malagot sa asawa. Mahal mo yun. Malagot sa asawa. Nililinaw lang natin ha. Hindi malagutan ng hininga. Malagot sa asawa. Yun. Kasi usong-usong ngayon yung issue ni Marisa tsaka ni malagot sa asawa, yun. Kaya nga, ayan na lang ho natin at ipanalangin po natin ating pong dalawa yan, lagi niyong tatandaan sa buhay, let's voice out our grievances, our criticism sa gobyerno, pero while voicing it out, let's also voice it in. Bakit voice it in? Ipanalangin natin. Ibig sabihin nun, ikausapin natin ng ating banal na, ang banal na espiritu na nasa atin, panalangin natin ito sa Panginoon at sabihin natin, Lord, this is what's happening. Wala na talaga hopeless na tong bansa namin. Kailangan, you have to intervene or else nothing will happen to our country. Kaya nga, voice out, then let's voice in. Voice in is to pray to our Almighty God, to our Almighty Father. Let's pray that the Lord will do something about this dahil siya naman po talaga ang hope ng ating bansa. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Magkita-kita po ulit tayo.